Hindi ko po kaya kayo matutulungan, Ginoo. Anong ginagawa mo sa gubat na ito? Kung inyo po magugunita, sa mismong puok din tayo nagtagpo. 13 taon nakakalipas. Sa lugar na ito nyo po nilibing ang aking ina. Kaya ay kaliligaya ko, ako'y makakatulong sa inyo. Sa tingin mo, sino ako? Isang taong kong pinalagay napakadakila. Kung hindi ako nagkakamali. Ikaw! Ikaw ay si Crisostomo Ibarra! Si Ginoong Crisostomo Ibarra na sa pagkakaalam na lahat ay matagal ng patay! Basilio, nabatid mo ang isang lihim na maaaring maging pagkasira ng aking mga plano. Dapat kitang paslangin, alang-alang sa aking mga layunin. Ngunit, iba ang pagkakakilala ko sa inyo, Ginoong Ibarra. Matagal ko nang iniwan ng pangalang Crisostomo Ibarra. Ako na ngayon si Simon Ibarra at malaking banta ang pagkakatuklas na ito. Ginoong Simon, noon ay hinatulan na kayong pilibustero. At dahil doon, kayo napakulong. Hayaan niyo ba ito mangyari muli? Basilio, kailangan mo ng ibang makakaalam nito maliban sa ating dalawa. At kung mawawala ka sa landas ko, mananatili itong lihim para sa akin. Kung ganon, ay nagkakamali pala ako ng pagkakakilala sa inyo. Totoong ako'y naparito. May 13 taon na ang nakalipas upang bisitahin ng isang kaibigan na inilaan ng buhay para ipaglaban ang karapatan ng ating mga kababayan. Nagbalik ako upang wakasan ng pang-aapi at ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Hindi ko akalain ang laso na naiwan ay lubusan na kumalat sa lipunan. At ultimo ang mga kabataan ay walang ginawa kundi sumunod, magpaalipin at manahimik. Ano ang ibig ninyong gawin ko? Ako ay nasa pinakamababang antas ng lipunan. At kung ibibigay ko sa iyo ang aking tulong, Hindi na mababalik ang buhay ng aking ina at kapatid ng paghihigante. Hayaan na natin sila maging mapayapa kung saan man sila naroroon. May mapapala ba ako sa paghihigante? mapipigilan mo pang maranasan ng iba ang iyong naranasan. Binata, hindi ko hinihiling na itago mo ang lihim ko. Kahit hindi ko nakita ang aking mga inaasahan, anumang oras na magbago ang iyong isip ay pumusan ka lamang sa aking tahanan sa Escolta. At palagi akong handa maglingkod. Ginoong Dales? Ginoong Dales? Parito ka. Ipagpaumanhin mo nawa ang aking panununian sa iyong tahanan. Maaari ka naman tumuloy sa akin pa. Ngunit ako'y mahirap lamang. At ito lamang may hanap sa iyo. Opo ka. Maraming salamat, Ginoong Dales. Magtubig ka muna. Kanina umaga? Oo, kanina umaga. Hindi mo nabalikan? Oh, Ginoong Alahero, naparito ka. Naparito ako upang magbenta ng mga nagagandahang alahas. Nais niyo ba itong makita? Ang mga dala mo bang alahas ay matatandang brilyante? Oo, matatandang brilyantes ang daladala ko. Meron rin akong kwintas ni Cleopatra at mga singsing na tunay na natagpuan sa Cartago. Ikagagalak namin nakita ang loob ng iyong kabahan, Senyor Simon. Oh, saglit lang, binibini. Kaming bubuksan ang kaba ng aking daladala. Ang aking hilig sa mga brilyante ay walang katumbas na halaga. At dahil naakit ako sa mga brilyanteng ito, bibili ako. Naibigan ko ang alahas na ito na maaari kong ihandog sa alperes at mga kura. Kung kaya't naman, ito ay bibilhin ko na rin. Mayroon rin akong hikaw ng mga taga-Roma. Nais niyo ba itong makita? Ito, tignan ninyo. Tunay na kaakit-akit. Kamangha-mangha ang ganda nito. Heto rin. Sige, ganda ng hiyas ito, senyor. Maaari mo bang ibenta ito sa akin ng maliliit na halaga? Ako rin. Gusto ko rin bumili ng iba pang kwintas. Pagbigyan mo na ang pagtawag namin sa presyo.
paumanhin mga binibini. Ngunit hindi ko na maibibigay sa inyo sa mas mababa pang halaga. O Ginoo, wala ka bang natitipuhan sa aking mga daladalang alahas? Humihingi ako ng paumanhin, Ginoong Senyor. Ngunit wala akong pera. Kung ganon, hayaan mong ipakita ko sa iyo itong aking revolver. Marahil ay may nais kayong ipagbili. Ito, meron ako. Bukas. Kay Maria Clara, yan ay napakahalaga at mahal. Magkano na gusto ipagbili ito? 500 piso? Lahat ng alas ko ay wala gaano kahalaga. Pero lahat ng alas ng anak ko pinagbenta na noon pa. Ginoo, patawarin mo ako. Kinuha ko ang iyong pag-aari, gayong ikaw ay aking panauhin. Kapalit ang aking kinuha ay narito ang relikaryo na alam ko na ibigan ninyo. Kailangan ko ang sandata. Lumisan ako upang sumama na sa mga tulisan. Pinapayuhan ko kayong huwag nang magpatuloy. Dahil kapag bumagsak kayo sa aming mga kamay, ay hindi ko na kayo aariing panauhin. At malaki ang hingin naming kapalit. Telesforo Juan de Dios. Basilio, sa loob ng isang oras, umpisahan ko na ang hibagsikan sa pamamagitan ng hudyat ko. Bukas, wala nang pag-aaral, walang universidad, at walang ibang makikita kundi patayan at labanan. Natitiyak ko na ang tagumpay ay nasa aking mga kamay.
kung ako ay magtagumpay, lahat ng hindi tumulong sa akin ay kaaway. Basilio, ako'y naparito sa iyo upang ihandog sa iyo ang dalawang bagay. Ang iyong kamatayan o ang iyong kinabukasan. Ano? Ang aking kamatayan o kinabukasan? Sa panig ka ba ng pamahalaan o sa akin? Magpasya ka! Wala nang panahon. Narito ako upang iligtas ka sa mga alaalang bumibigti sa akin. Ano ang kailangan kong gawin? Isang bagay na napakadali, sapagkat ako ang namumuno sa buong kilusan. Hindi ko mahaharap ang isang labanan. Kailangan ako sa lahat. Samantala, pamumunuan mo ang isang pangkat. Gibain mo ang pinto ng kumbento ng Santa Clara at kunin mo ang isang tao na maliban sa iyo, sa akin, at kay Kapitan Tiago ay walang nakakakilala. Ikaw lang ang nakakakilala, kaya hindi malalagay sa panganibang iyong buhay. Ha? Si Maria Clara? Oo, si Maria Clara. Ang mahal kong Maria Clara. Inibig kong mabuhay upang maligtas siya. Kaya't hinangad ko ang himagsikan, sapagkat himagsikan lamang ang makapagbubukas sa akin ng pinto ng kumbento. Ay! Nahuli na kayo! Huling-huli na! At bakit? Dahil sa Maria Clara ay patay na! Punyeta! Kasinungalingan! Hindi siya patay! Buhay si Maria Clara! Mamayang gabi, ililigtas ko siya o bukas, ikaw ang mamamatay. May ilang araw din po ng sakit si Maria Clara at ako'y lagi nasa kumbento upang makibalita. Tingnan niyo at narito ang liham ni Padre Salvi kay Padre Irene. Si Kapitan Tiago, ang madamang niyang umiyak. Hinahalikan at humihingi ng tawad sa larawan ng kanyang anak hanggang sa humantong sa paggamit ng pinagbabawal na gamot. Kaninang hapon po'y pinatugtungan dambana para sa kanya. Patay na? Nang hindi ko man lang nakita? Namatay nang hindi nalalamang nabubuhay ako para sa kanya? Namatay nang nagdurusa? Pasok. Ginoong Simon, ako'y naging masama at walang buding kapatid. Naging ignorante ako at hindi ko pinansin ang pagkamatay ng aking ina at pagpapahirap sa aking kapatid. Pero sana ako ng Diyos! Kahit nung himagsikan, ako'y di nakialam. Nabigo sila at ako'y nakulong kahit walang kasalanan. Iyon ang parusa sa akin. Nakalaya ako dahil sa inyo. Ngayon, handa na ako. Handa ko nang ipagtanggol ang bayan. Tutulungan kita, Simon. Ang katarungan ay nasa aking panig, at ang aking layunin ay para sa mga naaakit. Salamat, Basilio, sapagkat pinawi mo ang aking agam-agam. Ngayon, Para saan naman po ang lamparang yan? hintayin mo.
Dinamita? Di ito basta-basta dinamita. Ngayong gabi, maisagawa na natin ang ating layunin at makakarinig ng pagsabog ang Pilipinas at mapaparusahan ang mga nangaapi. Pagkatapos ng 20 minuto, mawawala ang ilaw. Kapag inaayos ang mitsa, sasabog ang bomba. Pagkasabog ng bomba, lalabas ang mga kinasundo ko at ikaw ang mamumuno sa iba. Hintayin niyo ako sa tapat ng simbahan ng San Agustin, pagsapit ng dilim. Kung gayon magkita na lamang tayo mamaya. Magandang hapon, Paulita at Juanito. Magandang hapon. Narito ang aking handog para sa inyo. Napakagandang lampara. Maraming salamat, Ginoong Simon. Maaari na ba namin itong magamit? Oo, bakit hindi? Ilagay niyo yan sa kainan. Salamat! Sa eskolta, bilisan mo. Isagani, anong ginagawa mo dito? Lumayo na tayo. Bakit ako lalayo? Ibig mo ba mamatay? Nakikita mo yung lampara? Sasabog iyon. Nais ko lang makita si Paulita, kahit suli kong sandali. Tingnan niyo! Tingnan niyo ang sulat na ito! Juan Crisostomo may bara? Sino siya? Isang masamang biro. May labda ng isang pilibustero na 10 taon ng patay. Isang biro na maaaring magdulot ng kagulo. Oh, ano nangyari sa iyo, Padre Sandy? Nakilala mo ba ang labda ng iyong kaibigan? Kilala ko. Kilala ko ang nagsulat ng labdang ito. Si Ibarra! Magpatuloy tayo. Huwag nating bigyang halaga ang birong ito. Namamatay lang para. Maaari mo bang hilahin ng mitsa, Padre Irene? Paalam, minamahal kong Paulita. Hindi ko pinagsisiyan na naging bahagi ka ng aking buhay. Sa natitirang huling sandali ng buhay ko, ay sana manatili ako sa iyong alaala. Oh, Simon! Maayos lang ba ang iyong pakiramdam? Dahil ito, Padre. Kunting sandali na lamang ay kakalat ng lason sa aking buong katawan. Oh, Diyos ko! Ano ba ang pinagagawa mo sa sarili mo? Padre, huwag kang matakot. Ilalahad ko sa iyo ang aking lihim. Subalit, nais ko lang malaman kung may totoo bang Diyos. Kahit saan man tayo magpunta,
ang Diyos ay laging nariyan. Padre, ayokong mamatay na may dalang kasalanan. Ako, si Crisostomo Ibarra, na malao'y pinapalagay na patay. Nang matapos ko ang pag-aaral sa Europa, bumalik ako upang pakasalan ang babaeng siyang aking minamahal, si Maria Clara. Ngunit ito'y hindi natupad. Naway patawarin ka ng Diyos, anak. Alam niyang hindi mo ginusto ang lahat ng nangyari. Balang araw, lalaya din tayo. Bakit akong pinarusahan? Sa halip, marami ang masasamang namamahala. Walang ibang dulot kundi pasakit at kasamaan. Kailangang alugin ang lalagyan upang mahalimuyak ang amoy. Maraming salamat, Padre. Ngayon, payapa ng aking kalooban. Simon! Nasaan ang mga kabataan? Nasaan ang mga magliligtas ng pangarap para sa kanilang bayan? Nasaan ang may lakas na tumakas sa amoy ng ugat? Aantayin namin kayo. Hihintayin namin kayo, kabataan.